Isa naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Ngayon ay manonood tayo ng isang video na mag-asawa sila. No? Sabi doon couple. Nagtayo sila ng sarili nilang bahay. Libre labor. Sila lahat ang gumawa. No? Most of the time, dalawa lang sila. No? Pero sa ibang parts ng video, dun sa mga mahihirap na trabaho, syempre more than 2 sila. No? Pero ang video na ito ay merong mga 52 million views. Imagine sa YouTube yan, no? 52 million views. Tinayo nila yung bahay at makikita ninyo kung gaano kadali para sa kanila. Kung panonoorin mo, ang dali na ginawa nila yung bahay, no? At minimal lang yung cost. $2,000 daw yung lote, tapos $17,000 daw yung nagastos nila sa materials at libre yung labor dahil nga sila lang yung gumawa. At yung ginamit nilang material sa walling ay very interesting. Papakita ko rin sa inyo. So, panoorin natin, mag-react tayo. At meron tayong matututunan dito sa video na ito. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. So ito pala ay ginawa nila para sa isang elderly parent or elderly parents nila, no? Ito gumagawa. Ang tawag diyan butterboard, tsaka staking. So nile-layout nila yung foundation. At yung klase ng foundation na gagawin nila, it appears na ito ay wall footing lang. So yan, nagukay sila para bubuhusan nila yan. Bubuhusan nila ng concrete yan. Ayan, ilalagay nila ng base course, tapos ayan, may formworks. Nag-fabricate sila ng bakal para maging reinforcement. Yan, binuhusan na nga nila ng concrete. At maya-maya, tatanggalan nila ng forma yan. Natanggalan nila yung formworks. Talaga nila ngayon ng tinatawag natin na grout. At ito yung gagamitin nilang wall. Yan. Yung wall material na yan ay very interesting. No? Yan ay lightweight. Ang tawag dyan ay AAC. Concrete yan, no? Pero pag ginagawa mo, parang napakagaang lang. No? Isang tao lang yung nagbubuhat ng malaking bloke na yun. No? AAC. Aerated Autoclaved Concrete. Tungkol sa AAC o yung Aerated Autoclaved Concrete, lightweight na precast concrete siya. So, konkreto siya. Hindi siya ordinaryong material lang. Kaya matigas din siya, matibay siya. No? Ang composition nun, sand, cement, lime, tsaka aluminum powder. No? Tapos, pinaprocess siya sa autoclave. Kaya nga tinawag ng autoclaved aerated concrete. No? Kikreate sila doon ng low density na material. Marami siyang voids. So, may mga hangin siya. Ang effect, yung concrete, nalagyan ng hangin, para siyang pinatigas na foam. So, marami siyang voids, kaya magaang siya. Pero, kahit na magaang siya, napakatibay na material niya. No? Kaya soon, gagamitin ko yan sa susunod na mga projects ko. No? Going back to the video, yan. Naglalagay sila ng groove para doon nila ipapasok yung reinforcement bars o yung bakal, no? Tapos nilagyan nila ng grout na no, adhesive, no? Tapos yung pandikit nila ng AAC, no, meron silang ginagamit na no, special na adhesive dito, no? Yan, para lang silang naglalaro. Ngayon ay kinakabit naman nila yung mga paglalagyan ng openings. Yan. Nakita nyo yung lalagyan nila ng groove, oh. Yan. Lalagyan nila dyan ng reinforcement bars. And then, ayan na, lalagay na sila ng framing nung second floor. 2-story kasi itong ginagawa nilang bahay. So, yan, kahoy. Gamit nilang main frame doon sa second floor.
At mamaya, yan din yung gagamitin nila para sa roof framing. Yan, as I said, yan, ginagamit nila rin yung kahoy para sa kanilang trusses or rafter ang kanilang second floor. Tapos nilalagyan nila ng yan, yung paglalagyan nila ng insulation yan nilalatag nila. Diyan nilalatag yung yung roofing ng bahay, metal roof. Dito makikita natin install na nila yung mga bintana. Yan. At yan naman yung kanilang plumbing. So bago nila buhusan, syempre ilalagay muna nila yung mga tubo. At may nilatag sila Diyan nila, yan yung magiging form para doon sa kanilang slab. Pero nilatag muna nila yung mga yung mga copper tube sa heating nila yan. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, sa heating system ng bahay nila kasi may winter sa kanila so kailangan nila yan. Ayan, binubuhusan na nila ng slab para sa ground floor na nandoon na yung mga pipings na kailangan nila para sa heating, sa plumbing, at syempre sa electrical din. Mapapansin nyo yung ginagamit nilang pipe puti. Hindi yan PVC. Ang tawag yan PPR pipes. Mas matibay siya sa PVC. At kaya niya yung malalakas na pressure para sa water line nila. Ang method nila sa paglagay ng partition tsaka ceiling ay ay ginamitan nila ng gypsum boards. Yan. Tapos ang mga joint nilagyan nila ng gasa, tinatawag natin gasa, sa kanila may nasilyahan. Napakaganda ng finish niya, smooth tsaka malinis. Kasi wala na silang plastering, hindi sila nagpalitada. Kaya yung kagandahan ng ganitong material na ginamit nila, yung AAC blocks. Tapos may paneling na lang sila, gypsum. Anong natutuhan natin sa video na ito? Unang-una, pwede pala na mag-DIY. Do it yourself na construction. Siyempre, dapat mayroong plano. I assume na may plano sila. May sinundan silang plans. Kasi kung hindi, mahirap yun na mag-DIY ka na walang plan. So, mayroong kasinusundan na plan at yung right material, right technology na madali gawin. Yung ginamit nila AAC blocks.
At yun nga, meron na rin dito sa Philippines yan. Medyo may kamahalan yung material, nasa mga 3,000 per square meter. No? Pero ang kagandahan yan ay insulated na siya, matibay, magaang, hindi na kailangan ng plastering. No? So, mahal man yung material itself, makakatipid ka naman sa time. So, sa labor, talagang bagsak ang labor cost mo dyan. No? Sila nga sila na lang yung gumawa. No? So, ang tutuhan natin dito, with the right technology, meron kang power tools, meron kang know-how, kaya mong mag-DIY ng bahay. At yan ang wish din natin na mangyari dito sa atin. Na magkaroon ng mga ganyang magkaroon ng konting kalikot sa batas para payagan tayo na mag-DIY ng construction natin. Kasi sila nga, may yamang country sila. I assume sa Europe yan. Pero pwede sa kanilang gawin yan. Sana pwede rin dito, no? Lalo na kung gano'n naman yung material, no? At safe naman gamitin. No? So, kung magkakaroon tayo ng konting manipulation at pagmamaniobra sa mga laws natin sa construction, malaking bagay, no? Makakatipid tayo. Dahil tayo mga Pilipino, hindi naman tayo lahat makaka-afford na magbayad ng tao para magtayo ng bahay natin. So, might as well, tayo na mismo yung magtayo. And, dahil dito sa ating batas ay hindi pinapayagan yun, no? Marami tayong mga technicalities. No? Sana hindi nga ganun Kasi mahirap na bansa tayo, no? Sana pwedeng gawin to. Kaya lang, dapat may proper training, no? Meron tayong know-how sa material at sa tools, no? At sa technology na gagawin natin. Pero dapat meron tayong design ng professional. So, the most na magagawa natin, mag-seek ng professional advice, no? Architects, engineers, para sa paggawa ng layout or ng plans. Tapos, tayo na mag-execute. Okay? So, sana pwedeng mangyari yan dito sa atin. Okay, so maraming salamat po. Sa susunod po ulit, magkita-kita tayo dito sa ating YouTube or sa Facebook. Kung di ka pa subscribed, subscribe ka na. At kita-kita tayo ulit sa susunod nating content about construction, architecture, project management. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Ako po si Architect Ed. Bye!